LeBron, handa nang magsakripisyo para kay Luka Doncic, panibagong role sa buong career. Cleveland nag-file ng trademark matapos makapasok sa playoffs. Maliban sa half-court shot ni Curry, nag-viral rin ang bullet pass nito kay Jimmy Butler. Pinatutunayan ni LeBron James kung bakit siya isa sa pinaka-adaptabling superstars ng NBA. Simula nang maganap ang blockbuster trade na nagdala kay Luka sa LA, kusang loob na tinanggap ni James ang papel bilang pangalawang ball handler, isang malaking pagbabago mula sa dati niyang posisyon bilang pangunahing playmaker ng Lakers. Kitang-kita ang resulta. Sa matinding panalo ng Lakers laban sa Pelicans noong Miyerkules, ipinakita kung gaano kaepektibo ang bagong dinamikong ito. Matapos ang laro, nagbigay ng komento si LeBron tungkol sa kanyang bagong papel. Para maging team tayo na kailangang maging kami, kailangang nasa kamay ni Luka ang bola. Komportable ako sa paglalaro nang wala sa bola. Simula nang sumali siya sa Lakers noong 2018, si James ang naging pangunahing makina ng opensa ng team. Nag-average siya ng 7.8 assists per game noong championship season at palaging kabilang sa mga nangunguna sa liga pagdating sa touches at time of possession. Sa panahon ng Anthony Davis era, si LeBron ang halos kumontrol sa bawat set ng opensa. Ngunit ngayon, malaki ang pagbabagong naganap. Kasalukuyang naitala ni James ang kanyang pinakamababang usage rate mula noong rookie season niya. Ngunit nananatili pa rin siyang epektibo. Sa kabila nito, mainit ang Lakers, nanalo sa 5 sa kanilang huling 6 na laro. At mukhang tinatanggap ni LeBron ang kanyang bagong papel ng buong ginhawa. Sanay na si LeBron sa pag-aangkop sa bagong mga sistema ng opensa. Inalala niya kung paano nagbago ang kanyang laro mula sa pagiging pangunahing scorer sa kanyang unang stint sa Cleveland, naging off-ball mover sa Miami, at muling bumalik bilang offensive hub sa kanyang pagbabalik sa Cavaliers. Hinahanap ko ang tamang posisyon, tumatakbo sa fast break, tumatanggap ng outlet passes mula kay Luka. Nasa likod ako ng depensa kung saan ako man ay kinocover sa pick and roll o hinaharangan ng maraming mata at katawan. Napakapalad ko na naging adaptable ako sa kahit anong team na napuntahan ko sa aking career at ito ay isa na namang halimbawa. Ano ang kaibahan ng Luka-LeBron tandem? Ang bagong tambalang ito ay nagbibigay ng pick your poison scenario para sa depensa ng kalaban. Kapag tinrap si Doncic, nagiging pangalawang playmaker si James na may advantage sa numero. Tuwing may naiaalis kang depensa o nawawala ang atensyon sa'yo, lumilikha ito ng maraming pagkakataon para sa akin at sa aming team, paliwanag ni James. Ibinahagi rin ni James kung paano niya nakita ang bagong estratehiya sa isang play laban sa Clippers. Blinitz nila si Luka sa tuktok ng key tapos ipinasa niya sa akin. Nasa slot ako, ipinasa niya sa akin. Pagkatapos, nagsimula akong magbasa ng depensa. Nahanap ko si Gabe para sa isang wide open 3 dahil tinatrap nila si Luka. Namangha si Lakers head coach JJ Redick sa kagustuhan ni James na ipasa ang kontrol ng opensa, isang bagay na hindi raw laging nangyayari sa mga nakaraang coaching staff. Sa tingin ko, malaking bagay para kay LeBron na ipasa ng kaunti ang kontrol sa bola. Hindi naman namin palaging pinapadala si Bron para dalhin ang bola sa court, pero kahit sa half court, ang pagiging komportable niya sa paglalaro ng wala sa bola ay napakalaking bagay. Para sa isang player na kumontrol sa opensa sa halos buong 22 taon niya sa liga, ito marahil ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa estilo ng laro ni James. Sa sumunod na balita naman, isang termino na naging kasing kahulugan ng dominasyon ng Cavaliers ngayong season ay maaaring lumabas na rin sa mga market sa buong bansa. Ang Cavaliers ang naging unang team ngayong season na opisyal na nakapasok sa playoffs matapos talunin ang Miami Heat nitong Huwebes. Isa ang Cleveland sa pinakamainit na team sa liga na tinutulungan ng kanilang average na 30.0 points sa ika-4 na quarter, ang pinakamataas sa NBA. Nangunguna rin ang Cleveland sa liga pagdating sa clutch moments, kung saan madalas nilang ipakita ang kanilang husay sa pinakamahahalagang bahagi ng laro. Sa tuwing nagiging dikdikan ng laban, lumilitaw ang kanilang likas na kakayahan na magdomina sa mga huling minuto na nagre-resulta sa mahahalagang panalo. Dahil sa kanilang kahangahangang laro sa mga ganitong sitwasyon, nagkaroon sila ng isang natatanging palayaw. Ano nga ba ang tawag nila rito? Pabirong sinabi ni Donovan Mitchell matapos ang panalo kontra Miami. Cavalanche? Ang Cavalanche ay tila naging gabi-gabing tradisyon para sa Cavaliers. Sa kanilang laban kontra Bulls noong Miyerkules, tie ang Cleveland at Chicago sa natitirang 7 minuto ng laro. Ngunit bigla silang nagliyab at gumawa ng sunod-sunod na puntos upang tuluyang kontrolin ang laban.
Sa isa pang laro, nalagay sa alanganin ng Cavs matapos lumamang ng malaki ang Portland ngunit hindi sila natinag. Unti-unti nilang binura ang lead ng kalaban at sa huli nakuha nila ang panalo sa overtime. Sa bawat laro, ipinapakita ng Cavaliers ang kanilang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng tensyon, mabilis na makapag-adjust at puwersahang kontrolin ang laban sa mga kritikal na sandali. Ang kanilang kakayahang mag-shift ng momentum sa kanilang pabor ay siyang nagpapatibay sa reputasyon ng Cavalanche bilang simbolo ng kanilang determinasyon at husay sa dulo ng laro. Sa parehong araw na naselyuhan ng Cleveland ang kanilang playoff spot, nagsumite ang organisasyon ng trademark para sa Cavalanche kung saan ang pangunahing kategorya ay nakalista bilang kasuotan. Sa kasalukuyan, tinatamasa ng mga fans ng Cleveland ang isa sa pinakamagagandang season sa kasaysayan ng prangkisa. Kapag naaprubahan ang trademark, maaaring isuot ng mga tagahanga ang sikat na parirala habang sinusubukan ng Cavaliers na masungkit ang kanilang unang kampyonato mula noong 2016. Sa huling balita, susubukan ng Golden State Warriors na tapusin ang kanilang 5 laro road trip sa pinakamagandang paraan ngayong araw kung saan haharapin nila ang Brooklyn Nets. Bagaman nakaranas sila ng matinding pagkatalo laban sa Philadelphia Sixers, isang panalo kontra Nets ang magdadala sa kanila pabalik sa San Francisco na may 3 sunod na panalo. Matapos ang maayos na simula ng season, nagdesisyon ang Nets na ipagpalit si Dennis Schroeder sa Warriors at bitawan ang ilan pang players bilang bahagi ng kanilang rebuilding phase sa Brooklyn. Sa kabila nito, matapang na lumaban ng Nets at nagawang pangunahan ang Warriors sa halftime. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi hinayaan ni Steph Curry na lumayo ang kalamangan. Sa harap mismo ni Cameron Johnson at Zaire Williams ng Brooklyn, pinakawalan ni Curry ang isang napakahirap na 3-pointer mula sa 28 feet na nagbawas sa lead ng Nets sa 5 puntos papasok ng halftime. Sa huli, panalo ang Warriors sa laban. Pinangunahan ni Stephen Curry nagtala ng 40 points, 4 assists and 4 rebounds. Habang nag-ambag naman si Jimmy Butler ng 25 puntos. Hindi lang basta dahil sa spot-up shooting kaya si Curry ang may pinakamaraming nagawang 3-pointers sa kasaysayan ng NBA. Ang kakayahan niyang makashoot ng tila imposibleng shot tulad ng ginawa niya laban sa Nets, ang tunay na nagpapaiba sa kanya. Sa labang ito, nag-viral ang bullet pass ni Curry kay Butler. And Steph Curry played the D. Curry pushed. Butler touchdown! Sa nakalipas na 12 buwan, nagpakitang gilas siya ng maraming beses kabilang ang kanyang pinakakapansin-pansing tres sa mga huling minuto ng gold medal game para sa Team USA sa 2024 Paris Olympics. Habang patuloy na umuunlad ang NBA, tila imposibleng magkaroon ng isa pang player na kasing husay ni Stephen Curry sa paglikha ng sarili niyang shot mula sa kahit saang bahagi ng 3-point line. Malapit na siyang mag-37 araw ngayong buwan, ngunit hindi pa rin siya nagpapakita ng anumang senyales ng paghina. Ano ang masasabi niyo sa panalo nila ngayong araw mga kaibigan?